Gob, gaano ho katotoo yung balita na pinagkakalago ng, ewan ko kung kalaban nyo ito, no? Etong November 15, itong darating na rally, kayo ho daw ay maghahakot ng mga tao doon sa probinsya gamit ho ang barko ninyo. Kung sakali ho sana, Gob, pakihakot na ho siguro lahat ng tikbanan at mangkukunan mo para dire-diretso na mga gusto magnanakaw dito sa atin na, Gob. Gano'ng katotoo yan? Well, nagpapasalamat ako kung may gumagawa niyan. Kung tumutulong ang mga tao kung meron yung gumagawa niyan, dapat pasalamatan natin sila. Sa tingin ko, hindi mo na kung kailangan magtawag mo ng tao mag-akot. Pero talagang malaking rally ito, malaking pupunta dahil sa... Milyon ba? Milyon? Abot ang milyon yan. Galit ng tao, galit ng tao. Matagal na ako sa politics. This time, alam ko, billion sa darating. Sa loob ng isa, dalawang araw, tatlo, palagi ko may mangyayari na dahil malaki itong darating. Pagod ng tao at wala nang tiwala sa gobyerno ng tao. So dapat, ulit-ulit, nakikiusap po kay President BBM, but the only way for you is an honorable exit. You have to resign. Baka mas makawal pa ang buti mo kung galit na galit ng tao. So, mag-resign kayo. Nobody's perfect. Nagkamali kayo. Nagkamali ka dahil iba-iba mga pinesto mo, mga advice sa'yo. Hindi ko lang kaya takpan kayo. So, being a leader, I will sacrifice myself. I will resign. That's the most honorable exit, Mr. President. Nag-iusap po ko sa inyo. Huwag nyo na pagpilit, wala na po may gusto sa inyo, galit na po ang tao. Maawa po kayo sa mga Pilipino, talong-lalong lahat, mga Gen-Z at mga pinakabataan. Mga naghihirap ngayon, hihirap. Maawa po kayo sa ating kababayan. That the only way, samahan kayo namin kung mag-resign kayo at tapos na lahat. I think the people have decided. They will never give up. Tuloy-tuloy po ito. Huwag nyo lang po silang pahirapan. Ulitin ko, nobody is perfect. Nagkamali kayo, magsakripisyo kayo. Like mga other leaders. May nangyayari na marami ng bansa. Konting diferensya lang, konting rapid corruption. Nagbibitaw kagad sila sa hiya. Marami na nangyari. Huwag mo lang antayin pa yung magaling ng tao, like Nepal, sinunod nila yung muntik na patayin yung Prime Minister. Huwag nyo na sana po magagalin. Dahil kung mag-umpisa ito, rally, mapapayaran po kayo sa dami ng magsasalita ng kung ano-ano. So before November 16, my humble suggestion is for you to resign. Wala na po kayong ligtas dito. Huwag nyo na ulitin, sinabi nyo kagabi, wala lang po lahat yan. Sino nagturo sa inyo? Hindi ko alam kung sino nagturo sa inyo. Of course, yung mga advisors. Pero mali po yun dahil dito ko sinasabi nyo. Ang kamukulong yung maliliit, paano yung malalaki? Matagal lang sinasabi ng tao, yung malalaki kulong nyo, nasaan na yung mga malalaki? Kung tuturo yung mga engineer, mga contractors, mali po yun, sir. Kailangan mag-isip-isip kayo. Dahil ito, hindi biro po ito, ang lalabas ng lahat ng taong bayan. Maawa po kayo sa mga kabataan, may mga anak din kayo. Same thing with our military, police, may mga anak din kayo. Lahat tayo. Kailangan kumilos tayo ng maayos. A peaceful movement. Para mapitaw si President Marcos or hapunin niya na wag nang tabutin ng 16 para hindi na siya ibubugan pa lahat yung mga iba. So to avoid bloodshed, that's your call, no?
Yes, So, matindi na ho yung panawagan ng ating mga kababayan na kayo ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Kaya ho na sinasabi ninyo, hindi nyo na ho kailangan tumakbo sa politiko sapagkat kayo ho ay nakakatulong. Kanila naman ho sinasabi, tama ho kayo, hindi nyo na kailangan tumakbo. Ang problema lang, pagka kayo na po, wala na ho siguro magnanakaw ng pera ng taong bayan. Nakakasigurado na ho ang tao na magkakaroon ng magandang kinabukasan ng aming pamilya. Kaya ikaw nananawagan ng taong bayan na kayo ay tumakbo. At isa pa ho, nilinawin ko, kulang po yung sinabi nyo. Kulang po yung sinabi nyo na una, yung mga papatay sa inyo, dadaan mo na sa ano. Nananagot. Kulang ho yung nasabi nyo. Paano ho yung pangapat o, paano ho yung mga babae nagmamahal sa inyo? Thank you po. Pangapat yan sinasabi mo, tatlong sinabi ko. Hindi nga mapapatay sa iyo, pangapat. Aba na yun, yung papatay sa akin, yung Good morning po, Bob. Nauli po ng Yagi Pilipinas. Sir, puro problema na lang po yung kinakarap ng sambayan ng Pilipino. Pero isang sektor po ang nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong programang para sa transport group at ito yung modernisasyon at jeep. Anong development po nito, sir? Thank you. Matagal ko na po inaantay para malaman nyo. Modernization program, matagal ng programa yan. Never implemented dahil nangangako ng gobyerno na tutulungan sila. May unang pa ako, tutulungan sila ng 280,000. So, nung pumunta sa akin transport group, hanapin nyo muna pinakamura dahil ayaw kong mabintangan ng negosyo. Hinanap sila sa Korea, China, Philippines, Balik. Bro, nakita na ng pinakamura, 3 billion. Pero alam kong pinakamura sa Pilipinas, 3.5. Anyway, 3 billion. Alam namin, matulungin ka, pwede pang tumawa ng 400. Kunin namin sa'yo 2,600,000. Teka ako, 2,600,000, happy ba kayo? Happy kami, dahil 3 million na pinakamura eh. Ibigay ko sa inyo 1.2. Ako ba nagbawas? Yung bankrupt and corruption? Yun. Ako ba nagbawas? Ayaw ko mahirapang. So, yung sinasabi ng 280, naawa sila, inagdag na namin. So in short, tuloy. Tuloy nakahanda na, dami ko na nagawa eh. Anong naging kayo ng bagong naman yung pag-aaral? Yung pangako ng gobyerno na bigyan sila ng 280. At sino Matulong sa mga driver. Hindi pa nangyayari. Hindi. Lahat ng may gusto ng electric vehicle na gustuhan yung ginawa ko dahil malakas ang aircon, 22-seater, 6 na katayo, total of 28 passenger, malakas ang aircon, at mura. Pati yung mga nagde-demonstrate, gusto nila. Pero ang ayaw ang transport group, kinukuha ang prangkisa nila. Prangkisa yan eh. Galit sila dyan. Ayaw yung mga iba. Meron na nag-give up. Pero yung iba ayaw talaga. Prangkisa. Like for example, may prangkisa ka sa tricycle o yelo o ano. Siyempre yun ang habang ko. Kukunin sa'yo. Now, kukunin ang gobyerno ang prangkisa nila, sila pa magtuturo kung saan sila papasada. Kung ituro sila sa walang tao, tulungin sila, hindi sila makabayan. Yun lang ayaw ang transport. But as far as I'm concerned, matagal na po naka-ready ang mga sasakyan. Marami akong bumili. Marami akong bumili civilian eh. Mas kikita pa ako eh kung sa civilian ko benta eh. 2 million, may kumuha na lang 2,200,000. So inaantay na lang yung pondo na 280. Pangako ng gobyerno yan, hindi ko pangako. Pag ibigay nila yun, bigyan ko na sila. Sinigit, no? So ba yung... Ang sabi ng transport group, dadagdagan daw ang presidente. Ba, magandang tulong niya ang presidente ako. Ngayon, wala naman. Pati yung original na tupili, wala. Kung sagutin ka naman is kaya yung full lang, pwede. Pwede. Gusto ba? Pastor. Ang nakikita po natin ngayon problema, pili po from bagong malilinis. Ang nakikita ko po ngayon is yung
masyado pong napakababa ng moral values ng ating mga liderato. Ano po kaya ang masasabi yung dapat na gawin natin para maitaas po ulit ang moral values ng ating mga liderato? Ito po yun. Kaya nga, yun ang kasalanan din natin at sino mga binuto natin. Kaya next election, matuto tayo na tingnan natin isip ng mga tao kung sino-sino mga bumuta ni leader from the mayor up to the president. Ito po yan. Dapat hindi lang yung nagbibigay ng pera. Tingnan nyo ang kandidat kung pagkatao yung bumuto nyo. From the barangay captain up to the president. Maganda po yun. Kasi sa mga biography nila, wala yun. Pag during election. Parang na wala na nga. Yun po. So, Pera. Kunin yung pera nila, pero boto yung gusto nyo. salamat po, Governor. So, morality. Okay, last question. Pahabol na tanong kay Ninyo. Alright, last question, Manong. Good. Tanong ko lang po, may isang video inilabas yung kampo ni Saldico at itinuturo niyang mastermind ng insertion ay mismo ang Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos. At ang halaga ng insertion ay 100 billion pesos. At ito ay pinagpulungan mismo ng kasama si DDM Secretary Pangandaman, Nina, at saka si Speaker Romualdez na meron din approval at the same time si Yusek Bersani. Any comments, sir? Ngayon, lumabas na? Bigyan natin ang medalya yan. Bigyan natin ang medalya. So, body play. Nandiyan na ba? Play nyo. Ay, papasalamat ako kay Saldico. Papasalamat ako. Mababawasan ang kasalanan. Kung sakaling wili siyang bumaba dito, matutulungan nyo yung safety security niya. Tutulungan ko yan. Hindi dapat gobyerno Kung may message ka nga kay Saldico. Taong bayan. Saldico, kung sinabi mo yan, taong bayan ang puprotektahan sa'yo. Yes. Magaling na desisyon yan. Sinabi ko rin sa mga nandito na binibisiga sa Senado, ituloy niyo po ang katotohanan lang, yun lang ligtas niyo yung katotohanan. Yan lang ligtas mo, Congressman Saldico. Sinabi mo ang totoo. Thank you and my congratulations. Gob, last question na po. Isa lang po, tatanong ko lang po, nananawagan kayo sa pagbaba ng ating Pangulo. Do you think sino po ang dapat ipalit? Sabi nyo kanina, aside from that, sabi nyo kanina, dapat may makulong na malalaki. What if pagka natanggal itong administrasyon, may makulong pa ba? Hindi, ang suggestion ko, nung passing, ang suggestion ko, Supreme Court, yun doon na lang tayo magtiwala. Kumalaman ng Presidente. Wala akong Presidente. Supreme Court ang magsasabi at tulungan ng mga religious organization, malalaking religious organization, at ang military. Mag-usap-usap kayo kung anong klaseng gobyerno itong klaseng gobyerno na itatayo, sila mag-decide. Wala akong gintiyang pasikan. So, Supreme Court, doon na ako itiwala at ang ating military. Yun na po, maraming salamat. At pasalamat uli ako kay Saldico kung nasalita na. So, tunay nga ba na may destabilisasyon? Kasama nga ba si Manong Chavit sa financer? Tunay nga ba na guilty yung mga na-involved na pangalan? O kung ano man, isa lang ang tunay. Lahat ng bagay may hangganan. Ito po ang agenda sa ngalan ng EFG Consulting at sa ngalan ng Impact Publishing. Pastor Gary in the house. Manong, maraming salamat. This is the agenda. Yes. Heavenly Father, I raise up to you, Manong Chavit now. May you continue to give protection. Ingatan niyo po sa kanyang ginagawa ngayon na hindi na tama yung kanyang pagkabudol o pagkakamali ng sarili. For Lord, I pray that the people surrounding him will not only shield protection but also continue to grant him wisdom.